Ayun na nga, no, magandang gabi, magandang araw sa inyo lahat dyan ng mga nanonood. Napapansin ko kasi na maraming mga hindi taga Davao ang nanonood sa aking mga video, mga vlog, at parang nababasa ko palaging parang gusto ho rin yung pumunta ng Davao City at mamasyal, no? Kasi nga magandang lugar, malinis, disiplinado mga tao, safety is the first policy. Tsaka meron kaming free ride na mga buses dito na maganda, no? So tama yun, no? It's a good decision na mamasyal kayo dito, bibisita kayo sa Davao namin, sa aming mahal na syudad ng Davao. Puntahan nyo yung City Hall of Davao, kahit paano makita ho ninyo ang itsura ng aming City Hall na napaka-humble, no? Napaka-simple lang, no? Pero yun pala, ubod ng yaman pala ang syudad. Iba kasi mga lugar sa Pilipinas, city and municipality, kunyari, kahit mahirap sila, pero yung kanilang City Hall, munisipyo, akala mo mga malapalasyo ang pormahan. Anyway, so dito tayo sa Rojas Night Market. Itong nakikita ho nyo dito, ito ho yung Rojas Avenue sa araw. Kapag gabi naman ay ginagawa ho itong Rojas Night Market, no? So isa na yata to sa pinakasikat na night market sa buong Pilipinas. Yes, sikat din naman ang may carbon ng Cebu. Sikat din naman ang Horizon Road sa may Baguio City. So dito sa Davao City, isa to sa parang, kasi pag ako namamasyal sa ibang lugar sa Pilipinas, lagi kong tinatanong or lagi akong nakarinig, no, na mga nakasalubong mo sa daan, at pag na ako'y nalaman na taga Davao, agad-agad lang sinasabi na, wow, taga Davao ka pala, ganda nung niya doon, night market, gusto kong pumunta doon, at may mga ukay-ukay, tsaka mga pagkain, mga ganun, no, mga charcoal na mga ice cream, durian, gano'n, no, na mga prutas. Basta marami, sikat daw talaga yung Davao. Like kapag napunta daw sila sa syudad ng Davao City, agad-agad lang pupuntahan ay ang Rojas Night Market. So ito po yung Rojas Night Market sa gabi, maganda, maliwanag. Actually ang liwanag, ang ilaw dito sa Rojas Night Market ay Rojas Avenue. Ay magdamag talaga to dito hanggang umaga. So safe ho dito. Pero kapag pupunta kayo dito sa Davao City, please be reminded na bawal ho dito yung mga backpacks, ha. Like kunyari galing pa kayong airport, punta muna kayo sa inyong mga hotel at nang maiwanan nyo ang inyong mga bagahe. Oo, kasi bawal magdala ng mga backpacks dito sa loob ng Rojas Night Market, no? So kami dito, stricto kami when it comes to security. So talagang iniiwasan na namin yung mga backpacks dito. Kaya pansin nyo, di ba, wala kang makikita mga tao dito may mga dalang backpacks. Pero kapag ka naman kayo kapag naman kayo di talaga maiwasan, no, nakalimutan nyo itong aking paalala na meron pa na kayo yung dalang bag at hindi pa kayo makapuntang hotel. For example, yung pagkababa nyo sa airport, tapos ang inyong hotel ay nasa may sabi nating Matina, Ecoland area. So medyo may kalayuan ngayon dito sa downtown area ng Davao City. Ibig sabihin, hindi naman siya ganun kalayo, pero mas malapit, no? I mean, mas unang madadaanan itong Rojas Night Market kumpara sa inyong uuwian ng mga accommodation. So pwede pala kayong pumunta dito. Like, meron kayong may iwanan na mga bagahe. So kung kayo, dapat legit kayo, na hindi taga Davao, meron kayo dapat ID na hindi naka-address sa Davao City. Tapos ID, valid ID, kasi hindi yan pwedeng iwanan ng yung bag doon sa tourist police kapag wala kayong valid ID or identification na kayo nga ay legit na hindi taga Davao. Okay? So ito yan, ang lugar, Night Market. So puntahan natin yung tourist police kung saan nyo iiwanan ang inyong mga bagahe. So basta Rojas Night Market recommended, tsaka City Hall of Davao, ha? So yun po yung puntahan niyo. Yung City Hall mula dito malapit lang, ha. Pwede mo lang lakarin. Maglakad ka na lang. Kunyari galing ka ng City Hall, pwede ka maglakad mula City Hall hanggang dito. Babaybayin mo yung CM Recto, kasi yung CM Recto mamamangha kayo at mag-i-enjoy kayo maglalakad kasi wala kayong makitang tae, wala kayong makitang mga taong grasa, mga hamog, gano'n, no? At wala kayong makikitang mga gawad ng kuryente. So yun po yung attraction ng aming kalye na CM Recto Street. So yan, anong gusto nyo? Ikutin muna natin to, sa huli nitong video, makikita ko natin or ipapakita ko sa inyo ang tawag nito, yung tourist police, kung saan doon nyo iiwanan ang iyong mga bag, malita. Kapag kayo nga ay hindi taga Davao City, ha, dapat legit, meron kayong ID dapat din. So valid ID is advantage. PhilHealth, hindi sure. Itong Rojas Night Market namin dito ay magsisimula siya alas 5 ng hapon hanggang alas 11:30 ng gabi. So time check ho tayo dito ngayon ay alas 11:24 na. So malapit na yun sila magsasarado. I mean, di pa sarado, malapit sila
Actually, iba nag-i-impake na. Ayan, na-impake na sila. Umalis na Oh, doon. good to go na sila. Uwi na sila sa kanilang mga tahanan. So, agahan nyo, no? Like mga alas 11, alas 9, alas 8, alas 7. So, ito yung lugar. So, ito ay patungo to sa may boulevard area, ha. So, yung tourist police na pupuntahan natin para malaman nyo kung saan iiwanan na yung mga bagahe. So, sa kabila yan na dito na area, Dolo. So, doon sa Dolo, sa may Ateneo de Davao University, harap ng Marco Polo, ganun. So, ngayon, tutur ko muna kayo dito nang makita nyo dito anong hitsura ng lugar ng aming night market. Ano lang, lakad-lakad lang kahit di kayo mamili dito, Marami ka dito, okay. Meron kami mga pagkainan, no, talaga pinakasikat, dinadayo rito ng mga tao. Sa mga taga Davao, mostly ang dinadayo ho rito nila pinupuntahan ay okay, Tapos yung mga hindi na taga rito sa Davao, like mga taga ibang probinsya, ibang rehiyon, ang pinupuntahan naman nila sa Rojas Market ay mga pagkain. Banding sila, yung iba dyan nagsiselebrate ng birthday party. O rin dyan sila kumakain, naghahapunan. Enjoy kaya? Masaya kaya? Kasi, masaya siya kasi, tawag ito, marami pagkain, syempre tuna. At balaban din sa loob ng night market, meron na kayong makakainan dito. Suki ko dito, yan Yan yung may ano pa, yung hindi pa nagsasarado. Paborito ko dyan kasi mas mura yung tuna nila kumpara dito sa isa na nagsarado na rin. Yan sarado na yan. Marina Tuna. Isa yan sa paborito namin puntahan kapag may birthday. Dati yun. Lakad-lakad lang kayo dito at makikita nyo itong namin dito, aming mga mini park or linear park tawagin. Kung saan makakapag pahinga kayo, upo, di ba? Tambay, pag may kasama kayo, 2-3 kayo, pwede kayo magpintuhan. Pero syempre, pag dayo kayo sa lugar ng Davao, mas maganda maglalakad-lakad kayo nang mapagod, di ba? At masarap ang tulog at gising ng maaga, masyal ulit. So ito downtown area. Ito ay tourist destination, city tour. Rojas Night Market, tapos City Hall. Tapos si Emrecto Street, bali yung tatlong nabanggit ko na yon, mas visit na lugar talaga siya dapat. So yung City Hall nga, andun nga yung City Hall, Mayor's Office, doon mo makikita yung doon, yun yung parang training ground or doon nagtatrabaho si Tatay Digong for 21 years as mayor. Si VP Sara naman Duterte ay as 9 mayors for 9 years or 10 years. Tapos si Mayor Basti naman ngayon ay andyan, siya yung nag-oopisina sa Mayor's Office. So ito yun ang dulo nito ay Quezon Boulevard or also known as Boulevard of Broken Dreams. So ano meron dito? Wala lang, lakad lang kayo siyempre, di ba? Maganda naman ang lugar kasi may mga punong kahoy, may mga ilaw. Meron talaga siyang pathway or sidewalk ganyan for pedestrian. So yan naman, mga papuntang SM Ecoland, yan, na ruta. Mga Toril, dyan din dadaan, Barangay Toril District. Ayan na yung magiging natin Coastal Road. So by December 15, yan may dumaan na By December 15, madadaanan na yan lugar na yan. Ngayon hindi pa kasi December 6 pa lang ngayon. Ito yun yung dulo ng Rojas Night Market or Rojas Avenue kasi sa kabila pagtatagos ka doon, Rojas Extension. Tapos papunta naman dito sa Ramon Magsaysay Avenue or Ramon Magsaysay Park. Ayun, maraming durian, diyan kayo bibili. Kaso nga lang kapag hindi season, may kamahalan, 280 per kilo, 300 ganyan. Papunta dyan, Ramon Magsaysay Avenue. So isa rin yan sa magandang bisitahin kasi kapag ka nasa loob kayo ng park na yon, sana meron kayong ballpen isulat nyo dyan City Hall, tapos picture sa City Hall, and maglakad kayo sa San Pedro, sa Emrecto, lakad yung sa Emrecto na yan, Kalyeho yan, sa Emrecto Street, doon mo makikita, mapapamangha ka kasi nabansagan ang Pilipinas na third world country pero mayroong namumukod tanging syudad sa Pilipinas na ang public places ay wala kang makikitang kuryente na gaya niyan
So doon dito mo makikita sa Davao City, tatlong kalye meron kami dito na walang gawad ng kuryente na makikita overhead, no. So that's Ramon Magsaysay Avenue, kalahati nun. Tapos buong kahabaan ng CM Recto and kahabaan ng San Pedro Street. So tatlong yun kalye na walang makikitang overhead wires. Meron namang ibang mga lugar sa Pilipinas like BGC ng Taguig tsaka Ayala ng Makati na underground cabling din yung kanilang kalye. Pero syempre, Ayala kasi yun, Ayala business district ng Ayala. So it's private property. And of course, ang BGC ganun din, private property, IT Park ng Cebu, ganyan. So meron palang pangalawang sulat sa Pilipinas na nagkakaroon na rin ng underground cabling system kahit ito ay public places, no. So yun yung Kalye Real ng Iloilo City. Ayun ha, so tandaan nyo lagi, kuha ka ng ballpen, recap ulit tayo, puntahan nyo city tour pagkababa nyo galing sa aeroplano. So City Hall, picture taking. Pag araw naman pwede nyong subukang makiusap sa mga gwardiya, no, sa City Hall, tapos sabihin nyo na kayo dayo from Batangas, Cavite, Laguna o kung saan man sa Luzon, at sabihin nyo sa gwardiya na kayo makikipicture taking kay Mayor Basti, ganun. Kasi mahal nyo ang Duterte family at isa yun sa nagiging rason ba't kayo nainganyo na pumunta ng Davao City. Maliban sa maganda ang syudad ng Davao City, gusto rin talaga makita ang aming Mayor Duterte. Kung hindi nyo makita si Mayor Duterte, si Mayor Basti Duterte, punta na lang kayo sa Vice Mayor's Office kasi andun nagtatrabaho din ang apo ni Tatay Digong na si Rigo Duterte. Siya yung acting Vice Mayor namin. Tapos eto naman, matsimpuhan nyo to, pwede kayong sumakay dyan alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Oo, sasakay kayo dyan, libre, walang bayad ho yan. Peak hour yan ha, pag Sunday walang bumabiyahing ganyan, hanggang Saturday lang sila. Pero Saturday iba yata yung nila yung magiging schedule. Pero ulitin natin ha, City Hall, picture taking, pa-picture kayo kay Mayor Basti kung available siya. Kung wala si Mayor Basti, ulitin ko, pwede kayong pa-picture sa kay Rigo Duterte. Apo ni Tatay Digong, anak ni Kong Pulong. And pagkatapos sa City Hall, pwede na kayo maglakad sa CM Recto Street. Papunta na kayo dito sa Rojas Night Market kasi malapit lang yun. And ang Rojas Night Market, gabi lang talaga siya from the word night. So pag araw, hindi ganito ang itsura. Ano lang siya, simpleng highway lang siya, simpleng kalsada na mayroong park, ganyan, linear park. So ngayon, ang last portion nating pupuntahan ay yung tourist police, ha? So yung mga tourist police, sila yung magbibigay sa inyo ng guide kung meron kayong katanungan saan pa pwedeng magandang puntahan, maliban sa nabanggit ni Gala the Explorer na City Hall of Davao, CM Recto, Rojas Night Market and Ramon Magsaysay Park. So ano pa ang pwedeng puntahan, no? So meron marirekomenda itong ating mga tourist police. So I think isa sa i-recommend nila ay yung People's Park of Davao City. So hindi ko na nire-recommenda yung People's Park ng Davao City kasi parang akin lang to, opinion ko to, ito yung perception ko, observation and aking interpretation sa park. Parang wala naman akong masyadong makikita doon. Mas gusto ko pa mamasyal sa Ramon Magsaysay Park and dito sa linear park ng Rojas kumpara doon sa People's Park. Pero meron din kayo isang dapat puntahan, yung aming tawag nito, Davao City Museum. Walang bayad ho yun, napakaganda, modern, high-tech. Maganda yung museum namin ha, na bagong bukas. Siyempre matatagpuan yun sa loob din ng People's Park. So ibig sabihin, pupunta pa rin kayo ng People's Park dahil sa museum, ganon, no? So ano pa bang puntahan nyo? Pwede ma-recommend ng mga taga-tourist police, no? So pwede yung tanungin nga sila, marami silang idea dyan, no? So yan na nga, si Gala the Explorer ang nire-recommenda City Hall, picture taking with the Dutertes kung andyan sila available. And of course maglakad kayo sa CM Recto dahil makikita nyo yung lugar, ang ganda ng daan, wala kayong makikita ang overhead wires. Talagang mapapasabi nyo na lang na sana all, ganun. Sana all, ganyan din sa lugar ninyo, walang makikita ang mga overhead wires. Saan pa, no? So ito nga, Rojas Night Market. Pag alas 5:30, alas 6 ng hapon or gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. So meron pa tayong pwede puntahan pala, Coastal Road. Huwag nyo rin kalimutan, ilista nyo rin yan, Coastal Road, tsaka yung tawag nito, Riverside, ayun. Promenade, wait lang, tawag dyan? Aswila Cove, Aswila Seaside Promenade. Punta kayo ng hapon.
Alas 12:30, alauna, makakapasok kayo doon sa Seaside Promenade pag kayo bibili ng worth 500 pesos sa kanilang grocery store. Or kahit saan, magkape kayo, kakain kayo ng pizza, basta anything na pwedeng i-purchase sa kanilang loob ng kailang vicinity. So 500 pesos. Pero tsaka na yun ha, separate natin na video ho yun. Ito muna ngayon, Rojas Night Market. Okay? Tsaka yung coastal, separate din natin yun. Okay, puntahan na natin yung tawag nito, Tourist Police. Tourist Police. Basta maganda sa Davao City as long as hindi kayo nag-iossi kung saan saan, hindi kayo mahuhuli. May multa dito, sabi 1,000 na daw eh. Mahal. Dati 500 lang. Oh, pati fines no, inflation na rin. Siyempre, para talaga walang susuway or lalabag ganon. Ayan ha, ito yung view ng night market, Rojas Night Market. Siyempre yung night market nga hanggang alas 11:30 lang at aalisan na yung mga nagtitinda. So, pero itong mga park na to, yan mga pwede ka mag-exercise dyan, push up, calisthenics matawag dyan, pull up, mag-zumba, sayaw-sayaw. Pwede yan hanggang magdamag yan, mag-umaga. Yung ilaw. Pwede kayo tumambay. Pagdating naman sa mga accommodation, marami namang condominium dito, nagkakahalaga ng 1,500. Meron nga dito 1,000. Pero yan nga lang, yung 1,000 na napasukan ko, hindi ko siya tinuloy. For at least sana yun eh. So hindi ko siya tinuloy kasi walang lutuan. Ulam, may rice cooker lang, tsaka microwave oven para iinitin yung ulam na yung nabili sa labas. Pero ako kasi ayokong magkakain talaga sa labas. Na-try ko na kumain ako sa karinderya at nasira yung tiyan ko. Sobrang nakakapagod na pabalik-balik sa CR. Tapos gamot pa. Basta nakakairita. Masisira yung yung biyahe, yung pamamasyal. Yung itinerary affected dahil nga sa nag-i-LDM ka. So that's why I hate na karinderya na talaga. Ayoko nang kumain dun. Ayoko na magkakarinderya ever. Depende kung wala talagang choice. So I prefer Jollibee. Hindi rin safe ang Jollibee kasi nga junk foods, di ba? Ayan sila ma'am, may backpack sila. So panigurado din sila nakapasok sa loob. Pero baka taga Davao lang yun sila at hindi na kailangan pumasok sa loob ng night market. Yan lang ha. So tinuro ko na kayo dito. Basta sa dulo na ito yung Tourist Police. Ang tawag naman doon ay Freedom Park. Harap lang siya ng Marco Polo Hotel at PRC, Philippine Red Cross. City tour lang to ha. Meron pa kayong pwedeng puntahan sa Davao. Sa inyong Davao tour, pwede kayong pumunta sa Mati City. Ang biyahe ho nasa 5 hours. Kung hindi ako nagkakamali, 5 hours via bus. Huwag kayong mag-van ha. Para safety. Mas maganda bus talaga. Lalo't hindi kayo taga rito. Kasi prone talaga sa road accident ang mga passenger van or yung mga ganon. So I suggest magbabas na lang kayo ha. Mati City, away yun, Davao Oriental. Mati City is the capital city in the province of Davao Oriental. Yung nila doon, congressman ay kalaban ni din. Hindi man siya pumirma sa impeachment ni BP Sara Duterte, pero siya, talaga isa siya sa mga nambatikos, parang pinisyon yung basta anti Duterte yon, si Almario. Pero syempre punta kayo doon hindi naman dahil sa politician, basta maganda ang dagat nila doon, dahikan. 50 pesos ang entrance, so baka tumaas na 100. Okay na yun, 100 pesos entrance. Masahe naman sa bus papuntang Mati City ay nasa 300. Tama, 300 pesos. Tapos from terminal sasakay pa kayo ng Ongbak or Bokyo. Basta yung yung tuk-tuk, ganun. Kung Thailand pa, tuk-tuk. Pamasahe ay nasa 100 pesos. 50 pesos per head, ganun. Pag ikaw lang mag-isa, 100. Pag dalawa kayo, okay na yun, 100, 150. Kasi maganda dagat nila doon. So saan pa, pwede kayo magsamal. Siyempre kung hindi na kayo kabisado sa Mati City kasi nalalayuan na kayo noon, ay pwede kayo magsamal para sa dagat. Pero ang maganda kasi sa Mati, yung travel experience, ganda kasi ng daanan.
madadaanan mo yung ano yung Pintatagan sa may Banay-Banay Davao Oriental at saka papuntang Mati. Ganda ng ano nila. At saka meron dong sleeping dinosaur na hitsura ng bundok. Oh, bakit siya tinawag na sleeping dinosaur? Kasi hugis dinosaur na natutulog, ganun. Okay, so malapit sa tayong makaano yan, oh, may tourist police tayo nakikita dito. Yan. Tourist police, so sila yung nag-a-assist, no, sa mga turista, mga bisita, nagtatanong, mostly mga Tagalog, no. Oh, Sir Police, saan po dito yung gato ganyan, no, di ba? So tuturuan kayo niyan. Pero syempre, ang tourist police na tinutukoy ko sa inyo na opisina, dolo ha. Yan yung puntahan natin, pinakahuli nitong video. Okay, so ang ilaw dito sa park na to ay tinanggal na, ibig sabihin naka-off na kasi nga alis na ang mga natitinda. Pero ito na naman ha, ito lang yung pinapatay talaga. Ito lang yung pinapailaw kapag during night market. Pero pagkat 11:30 wala na yan. Yung mga bulb lang naman na yan. Pero yung kaninang nadadaanan natin ng mga pailaw ay magdamag ho yun. Okay, so ito na yun, Ateneo de Davao University. Isa sa pinakalumang institusyon sa Davao, eskwelahan. Yan o, Ateneo de Davao University. Tapos, ito naman yung Marco Polo Hotel. Wait lang ha, ano muna, yan. Tooto Peak Lane, Condominium and Residences. Hindi pa yan siya open, under construction pa lang. Pero isa yan sa landmark ha. Mataas na gusali. So ito yung ano, Marco Polo Hotel. Isa yan sa the first ever 5-star hotel in the island of Mindanao na makikita mo sa Davao City. At may nakalagay dyan, bring him home. Yan. Okay, so Marco Polo Hotel, Ateneo de Davao University. At saan ba yung tourist police na tinutukoy ho natin? Andyan lang oh. Yan sa punong kahoy na yan. Sa ilalim niyan, merong opisina dyan ng police at pwede mong iiwanan dyan ang iyong mga bagahe. Basta, meron kayong valid ID. Or at least identification na kayo ay hindi taga Davao. Dayo kayo dito. At galing pa kayong airport. Tapos ito naman ang Vivaldi Residences, the tallest building in the whole island of Mindanao. So itong biyahe na to, ayan Autorel, isa yan sa pinakamayaman, pinakamalaking barangay at distrito sa Davao City. So ang distansya ho nun ay parang nasa mga 12, 13, 14, 15 kilometers away mula rito sa ating kinatatayuan. So kamasahe doon papunta ay 50 yata. Oh, medyo may kalayuan yan. Oh, yan mga tagaliro. Biyahe na sila, pauwi sa kanilang barangay. Pero yung barangay na yun na tinutukoy ko, mas mayaman pa yun sa ibang mga syudad sa Pilipinas. Oh, Katumbason ay ano, para na rin siyang highly urbanized city kasi tahanan siya ng nasa mga 300,000 katao kataas. And ano pa? Mayaman, siyempre, billionaires na rin. Bilyonaryo na rin ang ano nila, distrito, yung kailang barangay. O, diba? Meron silang shopping mall, dalawa. ECCC Mall and hindi pala, Gaisano Grand Mall tsaka Gaisano Mall. O, dalawa yun. Tapos Suntorise ang SM. O, yan na ha. Ito, Vivaldi Residences. Tama ba? Avida. Sorry. Avida Tower by Ayala. Tooto Peak Lane by Cebuland Master. So, ano yan ha? Sinama ko yan sa video kasi isa yan sa magiging landmark ko ninyo kapag kayo pupunta sa Davao City. Tandaan nyo yan. Pag hahanapin nyo si Rojaset Market, so tingala lang kayo at makikita nyo yung mga gusaling yan. Tooto Peak Lane by Cebuland Master. Vida Tower by Ayala. Marco Polo Hotel. Ang may-ari ng Marco Polo Hotel ay Chinese Chinese no, from Hong Kong. Yan yung ano pagkakaalala ko. And ito, Vivaldi Residences, Ateneo de Davao University. And ano pa? Ito PRC. Oh, sana PRC, yan oh, PRC, Philippine Red Cross.
Tapos, ito yung punong kahoy, babahoin niyan ay andyan ang opisina ng mga pulis. Tsaka Freedom Park na rin. Ayun na, so ito yung pinaka focal point. Ito yung pinaka, dito magpang-abot lahat ng mga directions, ruta, no? From north, east, west, south. Ganun. So dito magpang-abot, Rojas Night Market. Or, tsaka sa gabi, pag araw ay Rojas Avenue. Yan na ha, Tourist Police. Yan o, yan ang pinakadulo nating puntahan ngayon. Tourist Police. Hindi lang halata kasi madilim, pero pag dyan sa likod niyan, opisina yan. So parang may pa-event bukas. Anyways, ito na yun, Tourist Police, ladies and gentlemen. Alright. So ibig sabihin pala, ang Tourist Police ay hanggang 11 lang din. So yun no, ano na pala. O na-pick nyo tayo dito, pero sige lang, samahan ko pa rin kayo doon hanggang sa pinakadulo kung saan yung pinaka Tourist Police. Tama pala yung kanina sinabi ko sa inyo na meron akong kitang naka-uniforme na nakalagay sa likod, Tourist Police. Mo gani kay abigag na padri agyapon. Kay nakabili ko direk bagbaya sa una pod one time. Tong bago kong puli. Anyway, sumara to ha. Ato lang unahan sa. Sige, tara sama ko kayo dun sa unahan at nang makita ho natin. Ayun no, sarado na siya. Hindi na siya Tourist Police. Hindi na siya tawag nito. Iwananan, hindi na siya bagahe or parang baggage counter para sa mga turista na walang choice kundi iwan ng mga malita kasi malayo ang uuwian or yan na nga. For example, pupunta kayo ng Tagum City, doon yung inyong mga destination, or Digo City, Mati City, or Samal. Pero napapadaan kayo dito, gusto nyo ma-experience kahit paano ang Rojas Night Market. So, pwede nyo kayong iwan dito ang mga bag ha. Basta meron kayong valid ID. Pero hindi na dito ha, hindi na to. Kaya pala sarado, kaya pala madilim na. Nilipat na pala doon sa gitna. Yung may lalaki kanina, yung si Sir, na naka-blue, na may nakalagay sa likod na Tourist Police. Yun na pala yun. Okay, tara, puntahan natin. Kaya pala madilim na. Yan mga pasahero papuntang Toril, Davao City. Alam nyo ba ang salitang Toril ay ano pala siya? Ari siya ng babae. Parte siya ng private parts ng babae sa Pampanga. Sino mga taga Pampanga dyan? Or sino may mga kaibigang mga taga Pampanga? Pakitanong nyo nga sila kung ano ibig sabihin ng Toril. Salitang Toril sa mga taga Pampanga. Kasi dito sa amin sa Davao, ang Toril ay pangalan siya ng barangay. Malaking barangay, mayaman. Para na rin siyang highly urbanized city. Okay, so ang Tourist Police ay andito. Ito yung iiwanan na yung mga malita, mga bag. Ano, yung may tent na yan. At syempre, by 11:30, so mag-aalisan na sila. Pwede na kayong umalis. Pwede nyo na kunin yung bag, kanyan. Kailangan nyo nang kunin ulit. Ayan o. Tourist Police. So ba't parang walang walang baggage counter? So tanong sana natin mamaya kung meron pa ba, available pa ba yung yung mag-iiwan ng mga bagahe para sa mga mga bisita. Parang nawawmali tayo dito for today's video. Nako, wala na yung mga pulis. So wala na tayong mapagtanungan, no? Kung available pa ba rin yung yung iiwanan yung bag ng mga turista. So sige lang, ang sagot ho niyan ay makikita ho natin sa comment box or sa ating description box. So yun lang siguro. Maraming thank you. Ang mahalaga na-tour ko kayo dito sa Rojas Night Market. Ang ganda nga dito, may mga massage pa Kunyari napapagod kayo kakadala ng inyong mga malita, biyahe gano'n, no? So pwede kayo pa-massage dito. 150, 200 pwede na yan, likod, no? Back massage.